So, magabasa ko din sa Hebrew 4, versikulo 12 ito sa 13 nga nagaingon. Kaya ang pulong sa Diyos buhi o nagalihok ng gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, o mudulot nga to sa kitagbuan sa kalag o espiritu, sa mga lutahan o sa mga kahuyugan, o mutukad sa mga hunahuna o katuyuan sa kasing-kasing. Kung sa pananaw sa Diyos, walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang binuksan o dayag sa mga mata niya, kang kinsa makahatag raon na kita usay. Kaya mag-ato tas pagampo ako ng tanan sa pagtindog. Amahan mo nga Diyos, niling taknas kabuntagon, kami mag-adool diya sa imong balaan na presensya, magpautos kami diya sa imong kabubuton sa among makinabuhi, o pinagi sa pagkahom sa balang espiritu. Tungod kay nahibalo kami, Father God, nga walay kahom sa balang espiritu, walay kami mamahimo. Walay bili ang among pagsimba kanimo. Walay bili bisa man ang among pagpaminaw sa imong pulong. But Heavenly Father, thank you so much. Nga ikaw nagatudlo ka namo sa mga mechanics, nagatudlo ka namo sa mga protocol, nga diin unsaon namo pagkinabuhi nga in fellowship with you, filled with the Holy Spirit, and clean before your sight. O salamat niya na Father God nga aniya kami. Among ginahalad, among kinabuhi. Buhi nga halad nga nagkanimo. Tungkol kay limpyo kami sa diya sa imong matubangan. Salamat sa imong pagtudlo ka namo sa imong pulong karon pinagi sa teaching ministry of God the Holy Spirit. O kini ang ginatugyan, ginapasalamatan ng tanan, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Padayon kita sa pagtuon sa the protocol plan of God. Hinumduman na ito nga sa tanan na itong pagkabuhaton, nagkinahanglan Diyos o gitawag protocol. O ang Diyos adunay protocol. Kaya magsimbata, ang protocol dapat limpyo sa tubangan sa Diyos. Filled with the Holy Spirit and fellowship with God. Magina siya ipamagi, no? Sa bisan man sa itong Kristohanong pagpangalagan, dapat nagina, muna ginang filled with the Holy Spirit, meaning spiritual kita dapat. No? Kaya once na moto ta sa pikas nga sayo, carnality, wala kita makuha dito. O ato na kining natunan ang protocol plan sa bilabay nga mamani, no? So, yes, dili kita nagtapos sa itong nilabay sa delegation of divine power. Naibalo kita nga sa protocol plan of God, gihatagan kita niya o power. God provides everything necessary for executing His protocol plan. Wala man tanya gipa-appeal sa gubat o sa gera nga wala tay bala. Sa lihat na nahimog ng Kristohanon, gikumpletuhan kaniya. Nga natay bala, kinahanglan makapil tas gubat. O God provides everything necessary for executing His protocol plan. Dili kita makaingon nga napildi kita tungod kay Diyos wala maghatag ka nato sa mga butang na atong ikinahanglan. Naghatag siya sa tanan. Powerful ka, may kahom ka sa dihang naka sa spiritual side. Wala kay kahom sa dihang naka sa carnality. O mabitaw na ang usa ka tawo nga mainampuon, nagpasabot, once nga nag-ampo ang gud usa ka tawo, nagpasabot nga nagsalig siya sa Diyos.
Unang nasa power. Sa diyan ang usa ka tawo masinimbahon, nasa power. Kaya nagpasabot nga na siya sa spiritual side. So sa atong sigig pagtuon sa pulong sa Diyos, nata sa spiritual side. Og naibulong kita nga ang Diyos wala magkulang nato. Inside God's system, the believer functions under the enabling power of God the Holy Spirit. Ano sa Ephesians 5:10. Magaling sistema sa Diyos, protocol yun. Wala yung power without the power of the Holy Spirit. Ano sa Ephesians 5:10, nagayon yun na, ayaw ka mo paghubog-hubog sa bino. Kaya ka na makadawat ka ninyo. Magpapuno, hinoon ka mo sa balang Espiritu. So pag iyong magpapuno ka mo sa balang Espiritu, dili nagpasabot nga kamo ang nagpuno sa Espiritu, dili, tungod kay nasya sa present passive imperative. Ang present, meaning matagkaroon ko niya, dapat puno ka mo sa balang Espiritu. Ang passive, buti pasabot nga, dili ka mo ang doer. You're not the doer. The subject is not the doer. Ang pagkapuno sa balang Espiritu, trabaho sa balang Espiritu, nga punon ikaw. Mabito ng sa Christian way of life, sa Kristohanong na pagpangalagad, kung puno ka sa balang Espiritu, dili contaminated ang imong Christian way of life. Walang masaguli sa imong effort. Walang masaguli sa imong paningkamot. Kana siya kapag paningkamot, madawat sa tubangan sa Diyos. Because you are filled with the Holy Spirit. Ang usa ka tawo nga puno sa balang Espiritu, mo-produce siya sa Christian character, Christian service. O sa produce niya sa Christian character o Christian service, dili na nimo na mangkon nga imuha na. Dili na ka makaingon nga atungod na ko. Kundi bunga na sa balang Espiritu. Mamagin na ang atong Christian service o atong Christian character madawat na sa tubanan sa Diyos kana tungod kay trabaho sa balang Espiritu sa sunod nato. Dili kung man lang, no? Ang ato ng trabaho mo lang magpasunod lang ba diha sa Espiritu, sa gawon sa balang Espiritu. Mo ra gitong trabaho. No? So unsa itong trabaho, dapat kanunay lang ta nga gitawag nga naa sa gahom sa balang Espiritu, filled with the Holy Spirit. And then ang production niya na yahan na. Wa na ka nag-exert o effort niya na. Kaya naman ko'y pangunahon ang uban nga maningkamot ba ka? Kanang gitawag nila synergism, no? Kana siya natitsing ka ng synergism, wala naguna-una sila na naay cooperative effort ang usa ka tawo sa diyang nagapangalagad siya sa Diyos. Wala tayong cooperative effort. Igo lang ta nga miyel, igo lang ta nga mitugyan na Diyos balang Espiritu. Kanang imong pag-rebound, tama na siya. Pag-rebound hindi mo, nagpasabot nga misunod ka diya sa gahom sa balang Espiritu. O kung nana ka sa murag dili pa mangod nato wala man go involved nga feelings din and then ang involved din is claiming the Word of God. Ang Word of God nga nagaingon kasi dili nimo mabati nga ang balang Espiritu naglihok sa imong kinabuhi. Ang imuhang masabtan sa pulong sa Diyos
nga sa takna nga naga-rebound tiktik di ka, nalimpyo ka, o giklaim mo ang pulong sa Diyos, nga puno ka sa balang Espiritu. And by that, sa imong pagpaminaw, sa imong pagbuhat, sa imong paghatag, mao ka na ang kabubuton sa Diyos na magapanghitabo sa atong kinabuhi. Nga naga-perform kita sa pagpanalagad sa Diyos, diya sa gahom sa balang Espiritu. Morning protocol diri nga sa Christian way of life, dapat we are under the enabling power of God the Holy Spirit. O ang Galatians 5:18, morning giingon niya, walking by means of the Spirit. Dili ka nga naglakaw nga tungod nimo, no? Dili ka nagapangalagad nga tungod nimo, no? Ikaw lang ka nga misulod. Pag sulod nimo sa usa ka dapit, you are in the spirit of the Spirit. Sa diyang nanaka sa Spirit of the Spirit, siya na ang nag-produce sa imong kinabuhi. It is the Holy Spirit who produce the fruits. Ang balang Espiritu mo ay nag-produce o bunga sa imong kinabuhi. Huwag kita dapat ang kunon. Kay masipiyat kita kung nakita ang kunon. Wala kita dapat. Kung nakasabot kita sa grace orientation, di na nato masabtan nga ang tanan di ay is iya sa Diyos. Bisan na natong pagpangalaga, iya sa Diyos. O di na mo makita o unsa ka powerful di ay ang balang Espiritu nga nagatrabaho sa sulod nato nga pwede di kitang magmadaogon batok sa atong inibig. The world, the flesh, and the devil. Mabito lang akong gina-explain kining delegation of divine power. Nga kung ang usa ka tao, usa ka magtutuo, puno siya sa balang Espiritu, tungod kay ang balang Espiritu nasa sulod sa iyang kinabuhi, mahimo siyang mas gamhanan pa kaysa mga demonyo. Ako nang i-explain sa inyo, no? Buti pasabot nga tungod kay mas powerful ang Diyos nga nasa sulod nato kaysa Diyos din nga kalibutan. Mga demonyo, mga ambisyon din kalibutan. Mas gamhanan siya nga nasa sulod nato. Munang kanunay na akong gina-emphasize ang pagka-importante sa pagsabot sa gahom sa balang Espiritu nga nasa sulod sa imong kinabuhi o sa dihan nga ikaw limpyo, nag-function siya o ikaw igo lamang na nagasunod, ang balang Espiritu nag-produce na siya sa imong kinabuhi. Number 1, ang production niya, the fruit of the Spirit. Itong Galatians 5:22-23. Muna ito yung nagagawa sa imong kinabuhi. Christian service, ganun mo apil magkas pangalagat sa Ginoo. Ganun mag-witness man ka. Ganun maghatag man kay mga gospel tracts. Ganun mag-Bible study ka man. Ang balang Espiritu nagalihok sa sulod sa imong kinabuhi. So, sa sulod sa imong kalag, tungod kay aduna kay mga doktrina, the power of the Word of God plus the power of the Holy Spirit inside you, mo nang nagatulak sa imo sa gitawag na to, pag-produce Christian service, genuine Christian service. Gitawag sa genuine Christian service. Ngayon genuine siya, dili siya contaminated sa effort sa tao, kundi resulta sa pagkahom sa balang Espiritu sa atong kinabuhi. Dili ninyo niyo makalimtan, no? Dapat dili ninyo makalimtan kini. Kaya maunin nagadetermine nga subject sa inyo kung kinsa mo o unsa mo unya dito sa eternity. Kung unsa ta sa eternity, nagadetermine kini siya o giunsa na to ang atong buluhaton sa kalibutan nga dili pinaagi sa atong abilidad, dili pinaagi sa atong kaalam, dili pinaagi sa atong mga pamaagi o strategy. Kundi igo lang tang misulod. Igo lang tang misulod.
Mura ba, pareha ba din karon no? Misunod mo din sa simbahan. Pag sunod niyo sa simbahan, nagtudlo mo na may gibuhat nga lain, wala. Igo lang mo nagapaminaw. Sa inyong pagpaminaw, nakabenepisyo mo. Nakakatulong mo sa pulong sa Diyos. Mag-refine sa iyong kinabuhi. Maghatag og contentment sa iyong kinabuhi. Mapalayo mo sa mga kahadlok, mapalayo mo sa mga kabalaka, kagool, mga problema sa kalibutan, tungod sa pulong sa Diyos na inyong nadunggan. Mabito nang, once ka nagay ka sa simbahan, powerful kay ta kay atong gitunan ng pulong sa Diyos. Once kang magatunta sa pulong sa Diyos, that's power. Kay pagtuwa ta sa gawas, wala naman po kalibutan na po dito. Asa man natin magtuong natin power sa simbahan lang. Sumuli, no? Ephesians 5:18, Galatians 5:16. And the dynamic power of the Word of God, sa Hebrews 4:12. Powerful kayo ang Word of God. Mabito na magbasa ng pulong sa Diyos, murag ang inyong una-una, karoon na yung mga langit nun. Magbasa ng pulong sa Diyos, ang inyong una-una, unsay hinta mo sa bimasit judgment, hinatagay sa ganti, walay kagool dito, lunlun kalipay ng tanan dito. Once magturo sa pulong sa Diyos, na power sa sunod ninyo. Pero sulayin nga di mo magtuon sa pulong sa Diyos, di mo maminaw sa pulong sa Diyos. Perting yaya sa kinabuhi. Kuhan kayo, kanang gitawag nila kanang sa military pasaw na kanang lausik kayo. Pero sadyang magtuon sa pulong sa Diyos, we are dynamics. So with these powerful assets of becoming all human frailties, kini, no? Mga powerful assets ka na sa tuwa. The power of the Holy Spirit and the power of the Word of God is able to solve problems. So, sa mga problema, kasi kung nakay problema man doon, kung saan na siya, usually, ang gitawag din ha o occupation with self, magka-problema ka yun. Problema yun yung mahuna-hunaan kung occupation with self ka. Nabilang na kay balatian, occupied with self ka na, kaya sige muna-una, kung saan na kayo nitabo dito sa sulod sa kong organo, kung dili ka occupied with God, dili ka occupied with Christ, magsikag muna sa imong sakit. Pero kung occupied with Christ ka, di ka magunahuna sa imong sakit. Kung di ka magunahuna sa imong sakit, murag ligong ka. Posible pang mawala ang imong sakit. Kaya kanang imong sakit, usahay, kuha na, resulta na sa imong dili mayong pangunahuna sa imong pagkawalay pagtuo, pagsalig sa Diyos. Mabigat kung sa unang mga panahon, ang tao nga dunay pagtuo, bisag muhikap lang sa salina ni Jesus Christ, maayo siya. Ganuman, tungod sa kaligong sa iyang pagtuo, nga kining tawhana, gamhanan. Kung ikaw, sa diyan ka doon kay ligong nga pagtuo, pagsalig sa Diyos, gamhanan ka. Naglihok ang gahom sa Diyos sa iyong kinabuhi. Makalimot ka sa mga problema, dili mo matanaw ang mga problema sa kalibutan. Dili mo matanaw ang mga pangandoy ng kalibutan. Nga naman, ang pulong sa Diyos is powerful. Kanunin natin ibasa ang Hebreano 4:12 o 13. Ang saan pulong sa Diyos? Ang pulong sa Diyos, isa daw? Buhi. Gamanan. Hait pa sa espada nga may sulap. Sa inay kanina. Hait pa daw sa espada nga may sulap. Makayra.
kanang makailan ang panggamit sa mga sundalo ng mga Romano sa pagpakigubat. Sa una man ang gubat, di pa man pusil. Sa una ang gubat kay kuha man sa una. Kung yun, kanang face to face yun. Pero perting hangita, perting sayo na pandunggap sa ilang mga kalaban. O, ang yan iskutan din ha, hait pa daw. Ganong hait pa man, katong ilahang sword, makanunggab man to. Pero dili kadulot sa soul. Ang punong sa Diyos, sa soul ng spirit, kaya niyang lusuton. Mauman dito lang, santang nagapaminaw mo sa punong sa Diyos, pagpaminaw ninyo sa punong sa Diyos, na din may paglaon, na mo'y boom. Nga, unta, pagpadulong niyo sa simbahan, murag na hopeless mo. Pero, sa nagnaw mo sa simbahan, na mo'y paglaon. Just remember, kamu ang pinakadato ng tao sa tibok ng kalibutan. We are the richest people. Dato ta sa mata sa Diyos. Gihatag sa Diyos ka nato ang tanan. Daghang mga butang gihatag sa Diyos nga nato. Sa screw blessings, ang panalangin sa time, o bisan man sa eternity, gihatag sa Diyos. So, importante nga masabta nato kung saan nato na magiging espirituhanon. So, nagay ko din serve God, impact others, and gain rewards in time and in eternity. Yes, kung saan man ang mag-gain nato nga rewards in time. Nagmalipayin ka sa inyong pagsinabuhi. Nakay kalinaw, nakay gugma, nakay pagpugong sa kaugalingon, nakay pasensya. So, either a believer will utilize the delegated divine omnipotence and execute God's protocol plan. Muna ang problema, no? Kay isip mga magtotoo, duha ang atong padulungan. Either ginagamit na to o gi-utilize na to ang delegated divine omnipotence na ang gawom sa malang espiritu, o basin nata din sa pikas nga nagsaligta sa human energy and ability to execute an inferior plan of his own. Kaya pwede man God, execute punta, pero nata sa pikas ng saya. Kami ni DC, bago lang lakaw-lakaw pa doon dito, anong layo naglakaw kay nanalagi mga sitaw ka na, fatty liver na doon na. Parang mahilis-hilis, gamay. Pero sa sige ng lakaw-lakaw, anak ko, mamurag na baliktad na ang priority nila. Murag, sa akong isip pa ko, nabaliktad ang priority. So, kanina, misaya kong mata. Una na ko ang pulong sa Diyos kay mabaliktad lagi. So, sayo kayo ito, mga alas 4 pasado pa siguro to. Basa na ko sa pulong sa Diyos. Pagkatotod, ingon na siya nga, lakaw ni. Timura magbaliktad nga mag-una ni pang lakaw niya, pagbalik na ko, mapay pagtuon, no? Kunahon na lang ginagawa ang pagtuon. Usahay, ang natong kinabuhi, nata sa kahadlok kung saan ang kahintang sa atong kinabuhi. Wala na ito masayri nga ang Diyos Diyod mo ay nagabuot sa atong kinabuhi. Siya Diyod. Siya Diyod. Siya na gano'n na ibalo sa atong kinabuhi kung gano'n sakitan niya pagkakuha. Huwag yo'y makapugong kung kuhaon na kaniya. Pero, sa personal sense of destiny, hinungtong ng Diyos. Ang Diyos,
He is in control of history. Meaning, kung siya nag-control sa history, siya nag-control sa imong kinabuhi. Kaya dili lang history sa Pilipinas niyang i-control. Dili lang history sa kalibutan niyang i-control. History nga nahibaluan niya ang imong kinabuhi. Siya po na nag-control sa imong kasaysayan sa kinabuhi. Naibalo siya na nag-iusa ka plaka sa mata sa Diyos tungod sa iyang pagka-omniscience na nag-iplaka niya sa iyang kinabuhi o naibalo na siya hantod kanos akan ining kalibutan. Pero lagi, kaya ang tao maghuna-huna man sa mga sakit kay ang kamatayan lagi daw na mong dahilan. Ang sa'y namatyan niya, cancer. Siya ang sa'y namatyan, appendicitis, may buto. Siya ang sa'y namatyan, diabetes. Lain yung sakit, no? Siya ang sa'y namatyan, stroke. Lain. Siya ang sa'y namatyan, dibangga niyang sakyang motor. Aksidente. Siya ang sa'y namatyan, gipatay. So, lain-lain klase niya kamatayon. Matutunan, magi dahilan ng kamatayon. Pero just remember, kung nabutan sa imong isip na God controls history, bisan man sa kaysaysayan sa imong kinabuhi, siya ang nag-control. Kung wala'y bisan ginsan na makakuha sa imong kinabuhi, kung dili pwede niya pagkakuhaan. Kung nahumana ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi, wala na pagkutay panahon pa na mag-stay sa atong kalibutan. Humana atong buluhaton. Kung natapos na lang atong buluhaton, it's time to go. Bisan mag-asa ang dapit. Bisan pag nata sa Amerika, kung bahaw na ta sa Diyos. Na itong higala, nakaw sa Amerika, patay maghihapon. Uncle ni Pastor Robert, bago lang abot, dilubong na ba? No? Bisan asa, kung bahaw ta sa Ginoo, kuha ko dito. Now, so, ato kining gidiscuss o gituna nato ng protocol definition. The word protocol formally defined is a rigid law established code prescribing complete deference to superior rank and strict adherence to due order of precedence and precisely correct procedure. Each element of this definition applies to God's plan and deserves a closer look. Now, ato nang gituna ng teksa-teksa nini, no? Gikan kining una, kining long-established code. Ang long-established code, although new to history, at the beginning of the churches, the code of the divine mandates is long-established. Nganong long-established man siya? Tungod kay in eternity past, in the mind of omniscient God, before time began, wala pa'y time. Now just remember, kano sa nagsugod ang time? Kano sa nagsugod ang time? Pag-sugod sa tao. So wala pa'y tao, wala pa'y time. So kinsa man mo ng tao ang gibuhat? Si Adan. Dito na nagsugod ang time. Mao nang mag-ihap-ihap na tag-edad na to. Edad, tulang na itong edad. Count-count na ta, birthday na ta. So natay time. Pero before that, wala pa'y time. Before time began, God created for each believer a portfolio of spiritual assets and set up the protocol for conveying the blessings of His glory. No, importante yung masabtan nato ni siya. Kini ang atong sulod nga pagatunan kay nindot ni kining portfolio of spiritual assets. Dili lang sa nato ni tikapon karon kay
Dili ba nimo atong subject. Pero atong tunay sa sunod. O nganong nga naay gitawag portfolio of spiritual assets. Nga din ang Diyos, sadyang nito ka kang Kristo Jesus, ingon yung Ginoo manluluwas, dato ka sa iyang katubangan. Ikaw ang pinaka blessed nga tao sa tibok nga kalibutan. Sadyang ikaw dito kang Kristo Jesus na Ginoo manluluwas. Na kay portfolio means wealth. Na wealth nga gihatag ang Dios nga kanimo. Nga din, imo pud kini siyang ma-withdraw sa umalabot nga mga panahon. So, morning gitawag portfolio of invisible assets. Now, this is a difference to superior rank. Nag-istot may tungod sa sovereign, omnipotent God holds infinity superior rank. Wala magilaing gitawag na to pinakalabaw sa tanan, ang Diyos na magyod. Tinigitawag na to omnipotent God. So the protocol plan requires obedience to God's ultimate authority. Morning, buti pasabot nga musunod yun ka. No? Musabit ta. Submission to, gitawag na to superior rank. Kaya ang Diyos, siya man ang number one nga adunay authority. The protocol plan requires obedience to God's ultimate authority and also to His delegated authority. So napod siya ultimate authority and also to His delegated authority in the temporal and spiritual realms. Namely, the laws of divine establishment, kinipot, kinitawag na to delegated authority. Nga gikinahanglan, musunod usap kita sa the laws of divine establishment. Kung sa mga balawod sa itong gobyerno, musunod kita. And Bible doctrine communicated by the gift of pastor teacher. Another, gitawag na to delegated authority. Nga din, ang pastor teacher, gihatagan siya o authority sa pagdala sa pulong sa Diyos dinha sa iyang kongregasyon. Kung bang ganina nga, once nga magtuon na ta sa pulong sa Diyos, ako ginutang mga yun ba, kung pwede lang, magdalagin mo notebook. May nalang tag, makasulat-sulat mo. Na may activity ba, no? So, morning difference to superior rank, no? Nga din, magapaminaw mo, una sa tanan, sa pastor teacher, kay siya ang gitawag na to delegated authority. No? Sa simbahan. Now, strict adherence to due order or procedure. Now, nga gitawag din sa strict adherence to due order. Meaning to say, nga matag-usak ka na to, dapat musunod din kita kung sa man ang mga procedure, mga sugo. Establishing proceedings means establishing priorities for a superior way of life. Unsa man tong gitawag na to priorities sa inyong kinabuhi for a superior way of life. Well, dapat yes, una yun. Dapat filled ka sa Holy Spirit. And when you are filled with the Holy Spirit, that's the time that you can learn the Word of God. Di man ka maka-learn sa Word of God if you're not filled with the Holy Spirit. Busa, dili sa superior way of life, yes, nahibaluan na nimo nga dapat musunod ikaw diha sa Spirit, in the Spirit, meaning filled ka sa Holy Spirit, and then your highest priority still obvious must be learning God's Word. Walay laing buloton nga pinakadako sa atong kinabuhi. Mao rin ang pagtuon sa pulong sa Dios. Mao rin na. Priority yun ninyo ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Diyos nag-provide sa pulong sa Diyos.
Ang Diyos nagahatag ninyo og pastor teacher, ang Diyos nagahatag og balang espiritu ngayong masabtan ang pulong sa Diyos. By consistently learning and applying Bible doctrine, believers come to know God, relate to Him, obey His will. Sa Ephesians 5:17. Mabisa man sa 2 Timothy 2:15. And enjoy virtuous and right relationship in all other aspects of life. Matingala na ikaw, nga imong kinabuhi, nanamdi ikaw saman. Mag-grow ka kayo nga mag-grow sa sige mo paminaw sa pulong sa Diyos. Ang hitag po lang sa tuwa dali, kaya di mo kita kadaadlaw na gatoon sa pulong sa Diyos. Ano yung mga simbahan, kadaadlaw din sila. Si Colonel Chim, kadaadlaw din na siya. Sa tuwa din kausalan sa Domingo niya, online sa Huibis. No? Pero, sadyang masabtan na nimo ang pagka-importante, ang priority number 1 nimo ang pagtuon sa pulong sa Diyos. Sa sige nimo pagtuon sa pulong sa Diyos, apply, pagtuon sa pulong sa Diyos, apply, pagtuon sa pulong sa Diyos. Matingala ka na lang. Someday, mabot na sa mong pangunahuna nga, occupied with Christ na dahil ikaw. Ang imong pangunahuna, si Kristo na. O matingala na ikaw, nga dili na kayo importante ni mo imong kaugalingon. Dili na ka self-centered. Dili na importante ni mo ang mga pangandoy sa kalibutan. Dili na importante ni mo ang imong sa panang mga pleasures, imong comfort, dili na na importante. When you are occupied with Christ, ang imong panglantaw mga espirituhan ng matanan. Magkamatakan na mga yung nagala, tinuod na gift na ako ng higop ma ang Diyos akong kinabuhi. Pagmata mo, ang imong personal sense of destiny, nga nakaingon ikaw nga, ang Diyos yun, may akong unahon na. Nahibalo na ikaw nga, ang imong tumong espirituhanong pagtubo na, ang imong tumong mga langitong butang na. Kung tinuod niya, doon na kausaban ng imong kinabuhi. Then, precisely correct procedure. Precisely correct procedure. Perfect God has one way of doing everything. Doing a right thing in a right way. Sige na po nagtudlo sa inyo ha, nga sa atong pagsimba, dili magod nga maglingkod lang tama na. Pwede mo kang maglingkod nga wala dahil sa buot. Dapat ang imong motivation, ang Bible doctrine in the soul. Diya sa sunod sa imong kalat, may doktrina diha nga nagatudlo nimo. Nga dapat i-apply nimo ang protocol. Nga dapat yes, ang imong motivation mo ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Correct motivation. Correct thinking. Kasi magsugod man diri sa sunod. Dili man ka dinitsog kalingkod nina kung wala diri. Nag-una man na diri. Dito pa kasi mong balay, naguna-una naman ka, namato kang simba. Pero sa imong pagsimba, kung sa purpose nimo, maminaw ka sa pulong sa Diyos. So kung maminaw ka sa pulong sa Diyos, dapat magtuon ka dyan. Kaya mausap lamang ang imong perception sa dihang ikaw makasabot sa pulong sa Diyos. Hindi mo masabtan ang pulong sa Diyos. Wa pa mo nasabti ang mga mechanics sa Christian way of life. Walay kalainan nato kung ito sa mga tao sa gawas. Walay kalainan nato sa ubang mga dagkong simbahanan. Pareha na ta, para ritual na gihapon ta din. Now, ato ang pag-anhi dili siya ritual. Kundi tungod ni siya sa influence sa Bible doctrine in the soul, nga di nag-aanhi ikaw, nahimo nimong priority number 1 ang
magpaminaw sa pulong sa Diyos. Mabitaw na, ako, dili man ko ingon yun nga, magtanaw sa inyo ha, mag-espiya sa inyo ha nga, kanang absent ng mga punto siya. Wala na sa kuha. Ikaw may managot niya na. Ikaw may manubag. Ako, ikaw lang din kung nag-prepare putahin. Prepare dyan kong pagkaon. Prepare lang kong pagkaon. Kung kitsa itong akong tuluan. Pero, kung ikaw, kulang-kulang pa din ang inyong priority number 1, dili pa yun nakadulog kato sa buko, ang inyong priority number 1, ang mga pagpaminaw sa pulong sa Diyos, dili mo po kumabuot nimo. Ikaw lang, yung gipasakitan ng inyong kaugalingon. You hurt yourself. Gipasakitan ng inyong kaugalingon. Kaya di mong kaugalingon nagkinahanglan sa pulong sa Diyos. You need the Word of God. Kinahanglan makakaon ng imong kalag sa pulong sa Diyos. O mo ng consistency sa pagtuon sa pulong sa Diyos, mo ginang bilang ka-importante. Okay, din hilang sa tama ng atong pagtuon, and then next Sunday, ato na ta sa portfolio of invisible assets nga diin part din sa gitawag sa long established code, no? Nga diin may kalabigitan kini siya sa mga wealth nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Pag masabtan nimo ang mga wealth nga gihatag sa Dios nga ni kanato, di na ka maghuna-huna sa imong problema sa kalibutan. Maghuna-huna na ka unsa di ka sa malabot ng mga panahon. And I just do nga naghihapon ng tanan sa malabot nga Domingo. So, mag-ampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nilingatag na sa kabuntagon, kami maghahatag sa among mga pagpasalamat, nga nakanimo tungkol sa imong kaayo sa among mga kinabuhi, bisan man sa among mga failures. Yes, Heavenly Father, ang imong grasya may kapadayon nga ni kanamo. Samtang nagahulat kami sa imong pagbalik, salamat Father God nga magadugang pagkat ikaw kaalam nga ni kanamo, maghahatag pa o espirituhanon nga pagtubo nga mong masabtan gyud ang mga espirituhanong butang. Ug nga makabalo kami magkinabuhi ni espirituhanon. Magkabalo kami mo stay in spirituality, Father God, in fellowship with you. Nga din mo imong kabubuton sa among mga kinabuhi. Tinitanan na akong ginatugyan, pinagilamang sa pangalan ni Kristo Jesus.